Welcome back to our channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang importanteng development sa Philippine Army, ang pagdating ng mga bagong kagamitan sa ilalim ng Forward Support Equipment Acquisition Project na bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Kung dati ay mas pinipili ang mas murang options, kasama na ang ilang Chinese-made equipment, ngayon, may pagbabago sa approach. Mas pinili na ang mas mataas ang kalidad at mas reliable sa long term. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin dito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Mahalaga ito para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang project na ito ay tinatawag na Forward Support Equipment Acquisition Project, kabilang sa Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. Ang primary end user ay ang Philippine Army, lalo na ang kanilang combat engineering units. Ito ay public bidding project, hindi negotiated deal, kaya mas transparent at competitive. Ang initial budget ay nasa 956 million pesos, ngunit ito ay naibaba sa 872 million pesos, habang na-maintain ang quantity at specs. Ang layunin ng proyekto, palakasin ang kakayahan ng Army pagdating sa logistics support, equipment transport, fuel delivery, at field recovery. Ang mga ganitong klase ng kagamitan ang backbone ng operation sa labas ng giyera mismo. So anong mga kagamitan ang involved? Una, 32 units ng equipment transporter trucks, ito ang mga tractor heads na may trailer, kayang magdala ng mga mabibigat na makina gaya ng armored vehicles o engineering equipment. At heto na, may recent photos na nagpapakita ng 5 Scania G500A6X4HZ trucks na ginanapan ng blessing ceremony. Sa unang tingin pa lang, kita na agad na heavy duty ang build ng mga ito, at kasama pa ang low bed trailers na ginagamit pang hakot ng mabibigat na cargo. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, malakas ang posibilidad na ang 5 Scania units na ito ay bahagi ng unang delivery batch ng Forward Support Equipment Project sa ilalim ng Horizon 2. Ang Scania ay isang European brand, kilala sa high-performance logistics vehicles, isang malaking improvement kung ikukumpara sa mga naunang Chinese-made alternatives. Pangalawa, 30 units ng fuel and water tanker lorries. Similar setup, tractor head with trailer, pero design para magdala ng tubig o gasolina sa mga tropa sa field. Critical ito para sa extended operations, lalo na kung walang nearby supply point. Pangatlo, 24 units ng wrecker trucks. Medium size, pang-recover ng nasirang sasakyan o equipment sa field. Para kung may masiraan sa convoy, hindi na kailangan maghintay ng third-party recovery or tow unit. Kasama rin sa kontrata ang 3 training programs para sa operators at maintenance crew, isa para sa bawat klase ng truck. Bukod sa training, mahalaga rin ang logistics support infrastructure na kalakip ng mga ganitong delivery. May mga ulat na isinama sa package ang mga basic spare parts kits, diagnostic tools, at manuals, para hindi lang umaasa ang tropa sa supplier kung may masira o kailangan ng repair. Ibig sabihin, pinalalakas din ang self-reliance ng Philippine Army sa field-level maintenance. Sa mga modern military operations, hindi sapat na may bago kang truck, kailangan kaya mo itong i-operate 24/7, lalo na sa panahon ng deployment. Kaya ang inclusion ng support packages at manuals ay isang malinaw na senyales ng shift sa long-term readiness mindset ng AFP. Ito rin ang isa sa mga palatandaan na nagkakaroon na ng mas sustainable at life cycle-based planning ang ating defense procurement, hindi na basta-basta buy and forget system. Kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, may mga procurement na mas mura pero questionable ang quality, gaya ng ilang Chinese engineering equipment tulad ng bulldozers, graders, at excavators. Mura nga, pero mabilis masira, kulang sa spare parts, at walang sapat na training support. This time, mas maingat ang Philippine Army. Ang procurement ay dumaan sa public bidding, kung saan na-evaluate ng maayos ang performance history, support system, at after-sales service ng mga bidders. Ang resulta, mas kalidad, mas maaasahan. So, anong ibig sabihin nito para sa Philippine Army? Una, mas malawak na logistical reach. Ang mga heavy transporters ay crucial para sa paggalaw ng malalaking kagamitan,
mula kampo papunta sa frontlines, o mula logistics hub papunta sa disaster zone. Pangalawa, mas responsive sa emergencies. Sa panahon ng kalamidad, ang fuel at water tankers ay pwedeng gamitin para tumulong sa mga isolated communities. At ang wrecker trucks ay pwedeng gamitin para maklear ang daan mula sa na-stranded na trucks o heavy vehicles. Ikatlo, mas ligtas at mas mabilis ang operations. Mas kaunting delay, mas kaunting abala, dahil may sariling kakayahan ng Army na i-transport at i-recover ang kanilang sariling equipment. Hindi lang basta kagamitan ng binili, kasama rin ang training. 3 sets ng operator and maintenance training ang kasama sa project. Isa para sa transporters, isa para sa tankers, at isa para sa wrecker trucks. Ito ang madalas nakakalimutan sa ibang procurement projects, pero dito, sinigurado na may sapat na kaalaman ang mga tauhan ng Army sa paggamit, pag-check, at pag-maintain ng mga bagong equipment. Isa pang importanteng aspeto, ang procurement process. Dahil ito ay public bidding, maraming suppliers ang nakasali, at na-select ang best based on specs, support, at presyo. Ibig sabihin, hindi lang ito, lowest price wins, kundi best value para sa budget ng bayan. Ang mga nanalong supplier ay may sapat na after-sales support, documentation, at warranty, kaya mas secured ang investment ng gobyerno. Hindi ito shortcut deal. Ito ay produktong ng mahabang evaluation at tamang proseso, kung paano dapat ginagawa ang military procurement. Ang epekto nito sa ground operations. Malaki. Sa panahon ngayon, ang logistics capability ay kasing halaga na rin ng firepower. Kung hindi makakarating ang fuel, tubig, o equipment sa tamang oras, dehado ang operasyon. At ngayon, may kakayahan na ang Philippine Army na mag-self-recover, magdala ng essential supplies, at mag-move ng heavy assets nang hindi umaasa sa external contractors o third-party support. Long-term, ito rin ay magandang training asset. Pwede gamitin sa exercises, disaster relief, at actual deployments. Sa kabuuan, ang Forward Support Equipment Acquisition Project ay isa sa mga unsung heroes ng AFP modernization. Hindi man ito headline-grabbing tulad ng jets o missile systems, pero ito ang tunay na foundation ng field operations. At sa mga lumabas na litrato ng Scania J500 units, mukhang nagsisimula nang makita ang bunga ng proyektong ito. Kapag tuloy-tuloy ang delivery, tiyak na mas magiging handa ang Army sa iba't ibang uri ng mission. Ito rin ay patunay na unti-unting natututo ang ating defense sector, mas maayos na pagpili ng supplier, mas matinong proseso, at mas strategic na paggamit ng pondo ng bayan. Kung sa tingin ninyo ay dapat pang i-cover ang iba pang aspeto ng modernization ng AFP, comment lang sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang defense-related updates. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!